day mga karusi, welcome back sa channel na to. So nandito na naman tayo para mag-review o magbigay ng short review sa motor na kilala sa tawag o popular sa tawag na Rusi MT125 Kraken. So bibigay tayo ng short review nito, pero bago natin umpisahan ay subscribe muna kayo sa channel na to para maging update kayo sa mga bago pa nating video, at pakiclick na rin ang notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong mga bagong i-upload. So bago natin siya umpisahan, ngayon naman ang gagawin natin ay sa presyo muna tayo. So dati kung mag-review tayo sa last part natin siya sinasabi yung presyo, ngayon so umpisa pa lang sasabihin na natin. So ang cash price nito ay 37,000. So gaya ng mga sinasabi ko sa mga dati kong vlog o sa mga nauna pang vlog ay the price is still negotiable. So sabot-sabot pa rin yan. So nasa pag-uusap pa rin yan kung magkano ang magiging kasunduan nyo kung saan ka maglalabas na branch or outlet, kung ano yung mapagkasunduan din yung presyo. So mas makaka-discount ka. So ngayon kung hindi naman kaya ng cash, hindi naman natin kunin yan ng installment. Siya nga pala, may mga pagbabago nga pala sa presyo. So may price adjustment din kasi kami. So ganun pa man, mababa pa rin ang presyo. So dito sa ating listahan, ang presyo niyan ngayon sa installment ay pinakang down po niya 2,000 pesos monthly. So kung kukunin niyo yan sa 36 months ay magiging monthly ninyo 1,730 sa 36 months po yun. So may less naman yun kung accurate po kayo magtulog. Less 300 pa naman siya. Kaya kung i-less yung 300 sa 1,730, ang monthly na lang po ninyo ay 1,430. Kung may pagbabago pa sa mga presyo namin, ilalagay ko pa rin sa description sa iba pa para maging update tayo kung may mga pagbabago sa presyo ng karusi. Kasi minsan pabago-bago, hindi man tayo yung masusunod. Nasa main pa rin po ang desisyon. So depende yan sa management. Ngayon yung presyo nito mababa pa rin. So siguro wala na akong masabi patungkol sa price. Ilalagay ko na lang sa description kung magkano yung mga monthly niyan sa 1 year, sa 2 years, and 3 years. Para kung meron din magbago, update lang tayo. So ngayon, isa na natin i-review. So okay, start na tayo mga karusi. Okay mga karusi, bali umpisahan muna natin dito sa kanyang unahang bahagi. Yan, yung pagmamasdan, yung kanyang unahang bahagi, front pa lang yan, may bubuga na talaga. So simple lang pero maangas ang dating. So okay, umpisahan natin ang kanyang bawat parts. Kung inyong pagmamasdan ng kanyang gulong sa unahan ay mags na, same po yan pati sa likod, nakamags na rin po yan. So dito tayo sa kanyang unahan, yan, disc brake rin po siya. Ang size ng kanyang exterior, yan, 250 rim 17 siya. Spike ng kanyang gulong, yan, pwede rin siyang pang off-road. So bali napaka-forma niya mga karusi. At dito naman sa side may sticker ng Rusi, laging hindi nawawala yan. At ito yung kanyang speed cable. Okay, dito sa kanyang
leg shield. Parang may design siya rito kumpara dun sa mga 110. Yan. Kasi yung 110, ang design ng 110 ay, tingnan natin, meron naman dito 110. Ayan. Wala siyang ganun. Yan. Ito kasi 110 po ito. Bali, napaka-forma ng kanyang leg shield. Yan. Ito naman yung kanyang flasher. Bali, valve po siya. Yan. Ang kanyang front fender. Ito naman yung kanyang protection sa ibaba para di matalsikan ng putik yung makina. Yan naman ang kanyang unahang bahagi. Napaka forma niya. So tingnan natin yung sa 110 para mayroon kayong pagbabasehan kung ano mga forma para sa inyo. Yan, mala alien kasi yung mata niyan. Yan. Okay. Balik tayo dito sa 125. Yan nga po yung kanyang signal light o flasher. Mayroon ditong parang design ng umawari kung anong style yan. Basta maporma siya yung pagkalagay ng sticker. Ito naman yung kanyang handbrake. Preno po yan sa unahan dahil disc brake po siya. Okay. Kung inyong mapapansin, ang kanyang headlight ay bulb din siya at meron siyang peanut bulb para sa yung pinakang pwede siyang daylight, running light. Yun yung pinakamaliit mga tropa. Yun yung pagmamasda ng kanyang side. Napaka-forma niya. Okay. Yan ang kanyang shifting gear. Naman yung footrest para sa driver. At may logo ng Rusi. So bali, kung yung mapapansin nakalagay dun sa kanyang chain cover, 4 speed lang ang nakalagay dito. Bali wala siyang tinta. At ito naman yung kanyang swing arm. May nakalagay na RSO, meaning Ramsol po yan. At MP 110, ay 125, sorry. Yan, 125. Ito naman yung kanyang footrest para sa angkas. Yan mga karusi. Maganda siya. At chain cover. Ang size naman ng kanyang sprocket ay dito sa likuran ay 36 teeth. Engine sprocket daw nito ay 15 teeth. Yun ayon sa aming mechanic. At dito nakasulat Kraken. Dual shock ring nga pala itong mga karusi, no? At dito na nga pala tayo sa kanyang mga gulong. Yan. O nga pala, tube type nga pala ito, hindi to tubeless. Yan pala, may nakasulat na tube type ng mga karusi. At ang size ng kanyang gulong ay 2.75 rim 17. Yan. Napaka-forma ng kanyang mags. Pero kung titingnan natin yung 125 saka 110, same lang siya ito mga karusi. Oh, yan. Same lang po siya. Ito naman yung kanyang pinakang kasiyan para sa upuan, para mabuksan. Dako naman tayo dito sa kanyang likurang bahagi. Yan yung kanyang rear fender. At
kung inyong mapapansin ang kanyang stoplight and signal light, same lang rin po yan sa 110. Yan, plastic pa kasi dapat natanggal. At dito naman sa kanyang back seat, yan, iba yung sa 110. Tingnan natin, ganyan naman ang design yung sa 110 mga karusi. Dako naman tayo dito sa kanyang muffler. Yan, may stainless chrome na nakalagay at may nakaukit na karusi. Yan, tingnan nyo na naman ito, tres. Yung kanyang kick starter ng karusi. Yan nga pala, no, dual starter to mga karusi. Isang kick starter at isang push starter. Yan. Yan naman ang kanyang footrest ng driver at brake pedal. At sa kanyang engine may nakaukit na naman na R, meaning Rossi. At ito yung lagayan kung gusto nyo mag-change oil, dyan po nilalagay yung langis. Okay. O nga pala mga karusi, no, bali ang makina nito ay 125 ah. At yan naman yung kanyang carburetor. Ayan. At siya nga pala mga karusi, yung ganitong unit po nila ay Euro 3 na rin. Dako naman tayo dito sa kanyang upuan. Yan, ang kanyang saddle, makapal siya, hindi siya masakit upuan. Okay siya kahit pa long distance travel. So, ito naman yung kanyang fuel tank. So, hindi ko pa rin masabi kung gaano ang laman nito. Kung pareho sila ng 110 na almost 3 liters ang laman. So, hindi ko pa na try kung ilan ang laman nito. Siguro next na meron kaming ipo-full tank ng ganito, lagay ko na lang sa description sa ibaba kung ilan ang full tank nito. Dito naman yung kanyang pinakang box. Yan yung compartment niya, yung box. So, dahil hindi pa ito na-activate, yan, wala pa itong battery. Baldan dito nakalagay yung starter relay, CDI. Ito yung CDI po niya, yung parang box. Yan. At dito naman yung relay ng cashier. Yan mga karosi. Dahil hindi pa nga ito na-activate, yan, hindi pa nakakabit yung battery. Dito nakalagay yung battery niyan bago tatakpan nito. So dahil hindi pa ito na-activate, hindi pa na sold, i-activate lang yan pag nabenta na. Kasi pag nilagay ng battery niya, masisira kasi kung hindi rin lang ginagamit. Okay, dako naman tayo dito sa kanyang parteng unahan dito. Okay, kung inyo mapapansin mga karusi, sa 110 may ganito rin. Yan. Ito ang kagandahan nito, hindi ka nabibili aftermarket. Napakaganda nito kung may kang angkas na bata, hindi magagasgas tong part nito dahil dito pa lang ayun yung pinakang protection niya. So napakaganda nito, malaking tulong. Pwede mong mag-ipit yan kung anong gusto mong ilagay. Dito naman yung kanyang ignition switch. Yan. Mayroon din siyang lock yun, para kung sakali hindi mapaglaruan ng mga bata o siksikan ng anong maliliit na bagay. At ang pambubukas, ito rin may nakang susi niya yan, no? Yung mapapansin meron siyang parang mga
Giting-giting na ganun. Ayun. Bali, analog type nga pala ito. Ito nga pala sa kanyang chock. Ito sa busina, high end lo ng ilaw. Yan. Ito naman sa kabila, yung push starter. Saka yung switch ng ilaw. Ito yung kanyang silinyador o sa gas. Yan. Kung inyong mapapansin, yan, nakalagay din dyan yung mga indicator ng signal light. Ito yung gauge kung full tank or full empty. Yan, dito makikita kung gaano kayo kabilis. Gaya ng sinabi ko kanina, 4 speed siya. Yan, 1, 2, 3, 4. Nailaw yan kung anong speed ninyo. At yung neutral, dito naman makalalaman kung naka-high yung ilaw nyo or naka-low. Yan, ganun lang siya kasimple mga karusi. So, hindi na siguro bago yan sa mga nagmumotor. Mga lalo yung matatagal na. Tingnan natin yung sa 110 kung pareho lang sila. May pagkakaiba sila mga karusi. Yan. Nasa gilid naman yung speed nya. 4 speed din itong 110. At yung kanyang pinakang gauge ng gas. Yan, yung empty or full. Yan, kaya na lang tumingin kung ano yung pagkakaiba nila. At may isa pa nga palang pagkakaiba. Itong 110 may charger nga pala. Yan. Ang 125 wala. At meron ditong lagayan kung mag-charge ka. Ito naman kagandahan sa 110. Rito may mga bulsa siya rito kabila. Malaking tulong rin yan. Hindi katulad sa 125 wala pala siya mga karusyo. Yan mga karusyo, wala. Ngayon naman mga karusi, iikutan natin siya para makuha natin kanyang bawat anggulo. Yan mga karusi. So ngayon iikutan natin siya.